Samahan niyo ako ngayon kasi magluluto tayo ng beef pares. Okay, ano nga ba ang beef pares? Yung, from the word itself, pares, kasi it's not from France. Kasi iba spelling nun. Yung pares, kaya siya tinawag na pares because it's a beef broth paired with garlic rice o yung sinangag. Ngayon, marami tayong nakikita sa YouTube, lalo, or kung saan pa man, may kanya-kanya na silang version ng beef pares. Pero yung lulutuin natin ngayon, this is just the basic version. Yung kanto pares, yun yung gagawin natin. Walang paandar, walang pasabog, walang bulaklak. So, gagawin natin is yung very basic and napakasimpleng beef pares. Para naman meron kayong makuhang idea kung halimbawa gusto ninyong magtayo ng business, food business, or beef pares business. So, dito tayo magsisimula. I will show you kung paano ginagawa to. Napakasimple lang. The only thing na nagpapatagal dito is yung pagpapalambot or yung pagpapakulo ng beef. Kasi medyo matigas yung beef. I have all the ingredients here. Magsimula na tayong magluto ng beef pares. Okay, ni-ready ko na tong dito tayo magpapakulo. Bakit dito ko to nilagay? Kasi kailangan nating maraming sabaw. Ang pares hindi siya dry. Pag bibili ka nito sa mga kari-karinderya, maraming sabaw ang pares. Sabaw pa lang ulam na. Hindi sila naghahanap ng maraming laman. Actually, first time kong makakain ng beef pares, napakadami nung sabaw niya. And yung beef chunks parang 3 piraso lang. Ganon. Kasi nga, yung sabaw yung highlight o yung broth ng beef yung highlight doon sa sa beef pares. So, I have mantika. I have the mantika na. And, na natin yung apoy. Okay, una magigisa ako ng sibuyas. And then I'm adding fine chopped garlic. Magtataka kayo kung bakit ang dami kong nilagay na garlic. Kasi isa sa highlight ng beef pares is yung garlic. Yun yung nagpapalasa doon sa beef. Kailangan natin dito ng maraming garlic. Ayan. And then, I am adding a bit of luya. Yan. Yung luya naman, yung luya pang patanggal to ng anggo ng beef. Kasi 'di ba yung beef, marami sa atin yung ayaw kumain ng beef because of the smell. Matagal siya matanggal sa panlasa natin, matagal siya matanggal sa kamay kapag hinahawakan natin. Okay, ilalagay ko na yung ating beef. This is a beef brisket. Kahit anong klaseng beef naman, yung beef kanto nga yung pinakamurang beef ang ginagamit nila kasi nga it's for business. Hindi siya yung premium na beef. So ilalagay ko na yung ating beef. I use 1 kilo of beef. And then, chinap ko na yan ng maliliit. Ayan. And then, pag gagawa kayo ng beef pares, ilagay nyo na lahat yung mga kailangan nyo ingredients kapag lulutuin or igigisa mo siya. Kasi, later, yung tubig na ilalagay natin dito is madaming-madami. So, mahirap mag-adjust kapag dadagdagan mo pa siya ng spices later. Pwede kayong mag-adjust na lang when it comes to salt at kung ano pang
seasoning yung gusto nyo ilagay. Kaya, ako ang ginagawa ko, binubuhos ko na siya lahat dito para later, wala na akong poproblemahin. Now, I am adding patis. So, I'm using the Thai fish sauce. Yan. I'm also adding oyster sauce. So, lagay lang ng lagay, no? Wala nang ano, yung paandar na later mo ilagay. Wala nang ganon. And then, lalagyan ko siya ng toyo. Siguro mga ano lang, mga 4 tablespoon to 5 tablespoon ng toyo. Ang bango nung ano, nung beef. And then, I'm adding peppercorns. It's pamintang buo. Yan. Next, lalagyan natin din siya ng pamintang durog or ground pepper. So, lagay lang ng lagay, no? Ibuhos nyo lahat ng ibuhos yung mga ingredients. So, it's up to you kung ano yung pasunod-sunod na gusto nyo gawin. Wala namang problema doon. And then, I am adding a bit of vinegar. Siguro mga ano din, 5 tablespoon. Carry na yon. Yan. Next, lalagyan natin siya ng brown sugar. Sa pares, still up to you. Kung ayaw nyo na masyadong matamis, pwede naman. Pero ako, yung based doon sa mga natitikman kong meron akong isang restaurant, or hindi siya restaurant para lang siyang pagigilid lang na nagtitinda ng pares. Ang sarap niyang magluto ng pares. Yung sugar is one of the main ingredient na nakakapagpadagdag ng seasoning or umami doon sa pares. But still up to you kung ayaw ninyong lagyan ng sugar or gusto ninyong bawasan ng konti yung sugar. Okay lang naman, wala nang problema. And then, sabi ko ibabato na natin. Ba't bango nito? And then, ilalagyan ko siya ng star anise. So, ako personally ayoko ng anise. But then, ang star anise ang isa sa base ingredient at panlasa ng pares. Kung walang star anise, hindi yan beef pares. Kaya ayan, so wala tayong choice. Isa yan sa basic ingredient ng pares. So andyan na lahat, no? Ngayon, lalagyan natin siya ng maraming water. Yan, so lalagyan ko na siya ng tubig. So this is 2 cups. Siguro maglalagay ako ng mga 4 cups ng water dun sa 1 kilo. Yan. Madaming tubig yung kailangan natin dito sa ating beef pares. So yan. Dito tayo mag-aantay na lumambot yung beef. So, set mo siya into high flame, and then later, pag kumulo ito, you have to start doing the slow cooking because we're doing the reduction nung ating sabaw, and then yun yung magki-create ng broth doon sa beef pares. Kaya pakukulaan natin to ng mga 70 years. 70 years. Ayan, ganyong katagal. Hindi. Pakukulaan natin to siguro ng mga 2 hours at the least. Pero i-check mo na lang hanggang
yung beef niya sobrang malambot na. Yung ididikit mo pa lang yung kutsara kusa na siyang kakalas. Ganon dapat yung ma-achieve natin dito sa beef na to. And then, once na kumulo ito, later check na lang natin kung okay na yung saltiness niya or kailangan pa nating mag-adjust. So, tatakpan ko to and we have to wait for 2 hours. Okay, habang pinapalambot natin yung ating beef pares. Sabi ko kasi, dami ko nang nagawa habang pinapalambot yan. Makaluto na ako ng chop suey kasi may nagpaluto sa akin. And nakapaglinis na ulit ako. Ang dami ko na nagawa. So, ngayon, habang hinihintay pa kasi the last time I check, hindi pa siya ganon kalambot. So, gagawa muna tayo ng garlic rice kasi hindi kumpleto ang pares kapag walang garlic rice. So, I have here yung steam rice na bahaw. Later, at ito hindi to yung usual na makikita natin sa parisan. Kasi maliban doon sa white rice na bahaw, kasi naubusan na ako ng puting bigas, gagamit ako ng brown rice, which is yung usual na kinakain ko. Ihalo ko na lang dito. So, meron ako kaninang ginawang roasted garlic. Ang gagamitin kong mantika is yung garlic oil. So, ito yung roasted garlic. Pang-topping natin to dito sa sinangag and then dun sa and the rest dun sa sa ating pares. So, yan yung mantika niya, yun yung ginamit nating panggigisa natin or pangluluto natin ng garlic rice. Sana steady lang yung kawali ko, di ba? Ayan. Okay. So, kanina nakita nyo, ang dami-dami kong ginawang bawang. Ngayon, ito na lang yung natira. So, ubusin ko na siya. I think may pinakita na ako dati kung paano gumawa ng garlic rice. So, wala namang dito, wala namang masyadong drama. Bawang lang naman to at saka kanin. So, ilalagay ko muna yung unang portion ng kanin. Okay. So, yan. Yung technique lang, yung technique ng pagsasangag ng kanin. Pag meron kayong isasangag na kanin, hatiin ninyo yung kanin pag ilalagay nyo na siya doon sa sa mantika. Kasi yung unang batch nung kanin, yun yung mag-absorb nung napakadaming mantika na nilagay ninyo. And then yung second batch, yun yung pang balance para hindi mamantika yung sinangag natin. Kukuha muna ako ng kanin, red rice at brown rice. I have the red rice. Sana may makikita tayong mga restaurant na or kainan ng pares na ang gamit nilang sinangag red rice, no? Ilalagay ko na yung red rice, ang taray na susosyalan ako dito. Then, halo lang. Yan, so mapapansin mo yung sinangag na-reduce yung pagkaroon niya ng mantika kasi nga kinain na ng buong yung unang batch nung kanin, kinain na niya yung napakadaming mantika, and then yung pangalawang batch na nilagay mo, yun yung magbabalanse doon sa greasiness ng sinangag. Ayan. And then, lalagyan natin siya ng salt.
Yan. You can also add all-purpose seasoning kung gusto ninyo. Wala naman pong problema doon. Kung meron pa kayong mga ibang way paano ginagawa yung garlic rice, go lang. Pero ito, yung aking garlic rice na ipapares natin, doon sa pares, medyo bigatin kasi red rice. Okay na to. Mamaya, gagarnish na lang natin yan ng roasted garlic. So, carry na to. Off na natin yung apoy nito. And then, we'll set it aside. Okay. So, eto na nga. Matatapos na yung lockdown. Finally, lumambot na yung ating beef. Hindi pa to kompleto. Meron pa tayong final na ilalagay dito, which is yung ating slurry. Kasi, yung pares is malapot yun. So, gagawa ako ng slurry. Slurry is simply just cornstarch and an amount of water. Yan lang yung idadagdag natin. So, ilalagay ko na yung ating slurry. Adjust na lang, no? Tingnan mo na lang kung gaano kalapot yung kailangan mo. Oh, I think this one's okay. So, madali lang kasi ang matagal na part lang dito is yung paghihintay. Kayo nga natiis nyo maghintay sa mahal nyo. Natiis nyo nga magantay ng napakatagal. So, ito pa kaya, 'di ba? So, kahit matapos na yung lockdown, lalambot at lalambot yan. Tinawag na namin yung mga buong kapitbahay dahil sila ang kakain nito. Dahil, ayan na, may tao na. Okay. So, wala na tayong nilagay na iba, di ba? Lalagyan ko na lang siya ng konting spring onions. And, that's it. I'll turn off the flame and luto na yung ating beef pares. Okay. Isi-serve na natin yung paano ba ang pag-serve ng beef pares? So, meron akong cup of rice and yung ating tasa ng beef pares. Ginagawa ko lang to para meron tayong idea kung paano yung pag-serve ng beef pares sa mga paresan. Ayan. Ganyan. Na-excite ako. Okay, tikman natin yung yung ginawa nating beef pares. Ang lambot ng beef. Ayun na. Uwian na. Ang sarap. Kung sino naka-imbento ng beef pares, sakang alamat. Yeah.